Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo guys, let's go! Kakapasok lang na balita kung saan pumabo na rin ang Public Attorney's Office sa pangunguna ni Attorney Preselda Acosta sa lahat ng mga mambabatas na isinusulong ang death penalty sa bansang Pilipinas. Ngunit hindi lamang daw ang mga drug cases ang magpo-focus ang nasabing panukala ng kaparusahang kamatayan. Paparusahan din ng kamatayan o death penalty ang mga kaso ng murder, kidnapping, carnapping at plunder kung saan ay pananagutin ng mga mambabatas ang mga tauhan o ilang mga executives na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita ay sumang-ayon na din ang Public Attorney's Office sa pangunguna ni Attorney Preselda Acosta na maisabatas na lalong madaling panahon ang death penalty. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, ito ang breaking news na umani ng samot-saring reaksyon kung saan ay kung dati hindi siya pumabor sa parusang kamatayan, ngunit ngayon ay napag-aralan na mismo ni Attorney Preselda Acosta na dapat lang itong isabatas sa bansang Pilipinas. Sa isang Zoom interview kasama ng ilang mga lawyers at ilang mga kongresista, gayon din ang ilang mga chief executives ng kapulisan ay kinumpirma na mismo ni Attorney Preselda Acosta na napapanahon na ang pagpapatupad ng parusang kamatayan sa ating bansa. Sa iba't ibang kriminalidad na nangyayari ngayon sa ating mahal na bayan patungkol sa mga drug-related cases, anomaly at napakarami pang kaso ay tila napapanahon na para sa bansang Pilipinas na tanggapin na dapat lamang ibigay. Panahon na talaga mga kaibigan para ibalik ulit yung death penalty kasi ang grabe ng mga ginagawa ng mga tao ngayon. Tulad na lang yung ginawa kay Nanay LB mga kaibigan, yung mga amo niya dapat binibita yung mga yun. Ang karapatang parusa sa lahat ng mga lumalabag sa batas. Sa naging sona nga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sinabi niya agad-agad magkaroon ng plano ang Kongreso at ilang mga mambabatas na maisabatas na ang nasasabing panukalang death penalty. Sa nasabing Zoom interview ay pinatunayan mismo ni Attorney Acosta na ang mga tao o mga personalidad na lumawag sa batas ay dapat lamang magkaroon ng karapatang parusang kamatayan. Ayon pa sa bahagi ng kanyang interview, but when barbers asked Acosta if she concurred with the opinion that a death penalty could serve as a deterrent to heinous crimes, the latter answered, ang tingin ko po dyan, ang tingin namin, kung sila ay may karapatang mabuhay ng matagal, paano po yung buhay ng mga bibiktimahin pa nila? Sa naging balita nga ito ay mukhang na mapadali ang magkaroon ng death penalty sa bansang Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang kaparusahang kamatayan at ano ang mga kasong dapat bigyan ng kaparusahang death penalty? Narito ang top 20 kung saan ay ito ang nangunguna sa listahan na dapat managot ng kaparusahang kamatayan sa kahit na sino pang mga taong lalabag sa nasabing batas. Proposed crime to be punished by death: treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of persons, destruction, arson, plunder, information of dangerous drugs, sales, trading, administration, distribution of dangerous drugs, maintenance of then drive resort while drugs are used, manufactured of dangerous drugs, possession of dangerous drugs,
cultivation of plants certified as dangerous drugs, unlawful prosecution of dangerous drugs, criminal liability for planting of evidence, carnapping. Sa naging balitang ito, ay 20 crime ang dapat na managot ng kaparusahang kamatayan at siyang tiniyak mismo ng ilang abogado. Sa pamamagitan ng lethal injection ay tila maisa sa katuparan na ang death penalty sa bansang Pilipinas. Bukod sa pangingidnap, pangangarnap at mga drug-related cases, ay pasok din ang pagdarabong at plunder ng kasong death penalty sa bansang Pilipinas. Mukhang nabibigyagan na nga daw ng dating executive Pag may sinampulan sila rito mga kaibigan, malamang sa malamang yung mga gumagawa ng anomalya or masama, makakakuha sila, matatakot sila rito. Sana nga mga kaibigan, maibalik na ang death penalty dito sa Pilipinas. pati na ang ilang board member ng ahensya ng PhilHealth. Hindi naman alintana ng marami sa ating mga kababayan at marami sa kanila ang ongoing ngayon ang nangyayari. Usaping PhilHealth mga kaibigan, malamang sa malamang. Kilala nyo na kung sino dapat ang bitayin dun. rin pagdinig sa Kongreso sa kasong pandarambong or plunder sa ilang mga dating executives at board member ng nasabing ahensya. Kabilang na nga di umano dito ay sina Risa Hontiveros, ang President at CEO ng PhilHealth na walang iba kundi si Ricardo Morales at ang dating presidenteng si Noynoy Aquino na siyang itinutulak kayo ng ilang mga mababatas na saksihan ang kanilang salin at patunayan na may sabwatan sila sa nangyari o paglabas ng bilyon-bilyong pesong halaga ng butot ninakaw ng dating empleyado na ito. Narito ang isa sa ating mga kababayan kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang niyang isinuwalat ang kanyang pagsang-ayon na maparusahan ng death penalty ang mga mandarambong sa ating mahal na bayan ayon pa sa kanila. This is awesome. Totoong may batas sa Pilipinas. Dapat lang pati yung mga magnanakaw parusahan din ng kamatayan. Sa issue ng napapanahon ngayon, yung mga mafia ng PhilHealth mukhang sila ang unang masasampulan ng death penalty. I know for now, napakahaba na magiging proseso, but ito na yon, unang hakbang na to para mabigyan ng justice ang mga Pilipino sa ginawang pagnanakaw na mga walang awang hindot na yan. Kala mo kumuha lang ng pabiling candy, di ba? Si bilyones na kinuha ng mga yan, napakaraming namatay. Yung mga taong namatay kasi hindi na nagamot dahil wala ng pera. Paano pinulsa na nila Hontiveros, Panot Morales at iba pang magnanakaw sa PhilHealth. Salamat sa Public Attorney's Office at sa Attorney Acosta na isa sa pabor na ipasa ang death penalty. As soon as possible, not only drug-related cases, pati plunder isasama. Thank you talaga kasi ito na ang simula ng pagbabago sa Pilipinas at masasampulan ng mga hambog na magnanakaw. Mukhang nabibilang na ang birthday nila Hontiveros, Panot at Morales. Masamang matuwa sa ganitong topic kasi buhay pa rin ang pinag-uusapan. Pero di naman sila. Pero yung mga ganong klaseng anomalya mga kaibigan, bilyon-bilyon na yun kasi pinaghirapan ng mga tao yun tapos nanakawin lang nila. Per quarter kasi yung hulugan dun mga kaibigan. Siyempre, yun, pinagpawisan nila yun, iuhulog nila sa PhilHealth, tapos malalaman natin na nakawin lang nila, di ba? Kung sino pa yung mga mayayaman, sila pa yung garapal sa pagdanakaw ng sa mga taong to. Dapat talaga hinahatulan ng bita itong mga taong to eh. Sila naawa o nagdalawang isip man lang nung nagsabuatan silang magnakaw, di ba? So I think with kahit kaalyado pa niya yan, pag nagkasala, parusahan. Salute to you, sir. Sana hindi na tumagal ang pagsulong ng parusang kamatayan sa mga yan. Thank you Duterte and his advisor na nandyan lagi sa tinutulungan si Pangulo sa mga decision making. Ito ang tunay na may pagmamahal sa mga mahihirap. No one is above the law, sabi nga nila. This is the beginning for the greater Philippines. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Dapat lang na mabitay ang mga may sala sa batas.
lalo na mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kapag meron tayo niyan takot ng magnakaw na nakaupo sa kanilang pwesto at aasenso na ang Pilipinas. Thank you so much, Tatay Digong. Saludo kami sa iyo sa iyong kaalyado. We love you all and we are proud to having a president like mabuhay tayong mga Pilipino. Bitay ang mga drug criminals, plunders, treason, infanticide, arson, heinous crime offenders, kidnapping, carnapping. Ipasa na asap ang bitay ng ipila na itong mga taga-PhilHealth at mga kasama nila. Tiyak na matigil lahat ng kalokohan sa Pilipinas. Tama lang magkaroon tayo ng death penalty sa ating bansa. Sobra na ang nangyayaring kasamaan na ginagawa nila at hindi na ito matitigil hanggat wala silang kinatatakutang parusang kamatayan, hanggat walang death penalty. End quote. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.